May tita ako taga-Kapis, tahimik, hindi pala simba, pero kilala sa baryo bilang may kaalaman. Pagbuntis ka o may sakit ang anak mo, sa kanya ka lumapit. Noong nag-18 ako, dumalaw siya sa Maynila. May dala siyang maliit na itim na supot. Sabi niya, akin na to noon, iyon na ngayon. Alagaan mo, wag mong takasan. Katapos nun, hindi na ako nag-iisa, kahit kailan. Unang gabi pa lang, may pabigat na sa paanan ng kama. Parang may nakaupo, humihinga, mabigat. Tuwing malungkot ako, may biglang hahaplos sa batok ko. Malamig, pero parang may bumubulong. Huwag ka malungkot. At sa tuwing may naloloko sa akin, may mga nangyayaring masama sa kanila. At ako, never na pagbintangan kahit minsan hindi ako nadadamay. Minsan, dumalaw ang pinsan ko sa bahay. Ang sabi niya, may hayop sa kama mo. Mukhang kambing, baliktad ang ulo. Hindi ko siya nakikita, pero may mga tao raw talagang nakakakita. Minsan, nilabhan ko ang puting supot na bigay sa akin ng tita ko. Naamoy akong asupre. Nung nilabhan ko ang supot na itim, may nahulog na papel sa kisame. Nakalagay, ang sigbin ay hindi hayop, bantay siya. Hindi mo siya pagmamay-ari, ikaw ang pagmamay-ari niya. Hindi ko kinausap ang sigbin, hindi ko rin hiningian ng kahit anong tulong. Pero sa bawat hakbang, ramdam ko, may mga mata sa likod ko. Hindi ko siya kinakausap, hindi ko siya pinapansin. Tuwing gabi, sa paanan ng kama, may biglang bigat, may dighay, mababa, mabagal, parang hayop, pero hindi to siya hayop. At sa salamin ng kwarto ko, may anino akong nakikita, kahit nag-iisa ako. Kaya ikaw, kung may regalo sa'yo, na may bulong, tila walang laman, mong basta tatanggapin. Dahil ang mga nilalang tulad niya, hindi naghahanap ng alaga, naghahanap sila ng katawan. Follow me for more stories like this.